Mga walang hiya! Hindi napigilan ni Penelope ang bugso ng damdamin. Sinugod niya ang dalawa. Marahas na lumapat ang palad niya sa mukha ni Presi. Napatili ang babae ng pagsasampalin niya ito. Malandi ka! Puro ng galit at nanakit na sigaw ni Penelope. Malandi kang babae ka! Dala ng galit, tila hindi niya alam kung sobra na bang masakit ang ginagawa niya. Totoo na yung sinasabi nila. Pag nagdilim ang paningin mo sa galit, literal na magdidilim nga. It's not just a figure of speech. James and Presi were no longer human in her eyes. The two of them were like a dark form. Dahil magkadugtong ang katawan ng dalawa, parehong hindi nakapalag ang mga ito sa marahas na paggalaw ng kamay ni Penelope. The need to hurt them physically is so strong. Mabilis na namuo ang madsinding galit sa dibdib ni Presi at sinabunutan ito. Sa lakas ng pagsabunot niyang napahiwanan ito kay James at natumba sa sahig. Tumitili na nagmamakaawa sa kanya si Presi. Penelope, tama na please. Pag-usapan natin to. Nasasaktan ako. Muli, sinampal niya ito. Ah! Tili ng babae. Hayop ka, Presi. I trusted you. Bilang kaibigan, binigay kong tiwala ko sa'yo. Naging maganda ang pagturing ko sa'yo pero ito ang gaganti mo sa akin? How dare you? Umaagos ang luha sa pisngi ni Penelope nang sandaling iyon at wala siyang pakikamagmukha siyang kaawa-awang nilalang na nasasaktan. Then she felt James' hand on her arms, trying to control her anger. Tinaboy niya ang kamay ni James at hindi inalis ang mata kay Presi. I'm sorry, Penelope. Hindi ko sinasadyang saktan ka. She let out a frustrated cry. Damn you, Presi. Halos buong buhay ko nang narinig ang linya yan sa mga teleserye, Penelope. Stop, please. Narinig niyang pagpigil sa kanya ni James mula sa likod niya. Hinarap niya ang nobyo. Kung nobyo pa nga niya ito matuturing pagkatapos na nasasaktan siya at nasaksiyang pagtataksil nito. Kumirot ang sakit sa dibdib niya. Tila marahang pinipilas ang puso niya. She slapped him hard. Why? Why did you do that to me? Napatungo si James. Tila hindi nito alam kung paano magsasalita. Magpapaliwanag sa kanya. May saplot na sa ibang bahagi ng katawan nito. Mariing ipinikit ni Penelope ang mga mata. Ang sakit na nararamdaman niya ay parang laso na kumakalat sa buong katawan ng dalaga. Answer me. Why did you cheat? I love her. Sagot ito pagkatapos ng ilang sandali. I love Presi, Penelope. Mahal mo siya? Napakarap si Penelope pagkatapos ay suminghot. Ako, mahal kita, Penelope. Mahal kita pero mas mahal ko na si Presi. Binigay niya sa akin lahat ng pangailangan ko bilang lalaki. She made me feel like I'm a real man. Mas naramdaman kong lalaking-lalaki ako kapag si Presi ang kasama ko. Taliwas na nararamdaman ko kapag kasama kita. I'm sorry. I'm sorry I did not mean to hurt you, Penelope. Akala ni Penelope yayakapin sa nito. Ngunit gayon na lamang ang sakit na lumukob sa buong pagkatao niya nang lagpasan siya nito at niyakap si Presi at umiiyak pa rin. Hindi niya alam na mas magiging masakit ang naging pag-amin ni James sa kanya kaysa sa nakita niyang pagtataksil nito. Ang sakit, James. Kitang-kita niya kung paano ikulong ni James sa yakap si Presi. He hugged her like he was protecting Presi from her. Anong masakit, babe? Masuyong tanong ng lalaki. Ang tiyan ko. Napakulot noon si Penelope. Bakit sasakit ang tiyan nito? Sinabunutan lang naman niya ito. What do you mean? James asked gently. I'm sorry I didn't tell you. Natatakot ako sa magiging reaksyon mo. Presi, what's wrong? I'm pregnant. Bomba. Ang revelasyon ni Presi ay parang bombang sumabog sa harapan ni Penelope. Malakas na napasinghapsi at muling namuo ang luha sa mga mata niya. Hindi na niya nakayanan ng tagpong iyon at tumakbo siya palabas ng apartment. At kahit na nanlabo ang mga mata, napansin niya ang kotse ni James na nakaparada din. Ngayon lang niya napansin iyon doon. Mas lalo siyang napaiyak. Damn him! Damn Presi! Pinagkatiwalaan niyang dalawang iyon, lalo na si Presi. Tinuring niya itong matalik na kaibigan. Hindi niya lubos akalain na ito pa ang babaeng aahas sa kanya. At ngayong nalaman niyang buntis na ito, isa lang ang na-realize niya. Matagal na ang relasyong namagitan sa dalawa at matagal na rin siyang niloloko ni James. She never thought that James could do that to her. Ang huling bagay na iniisip niyang gagawin ng lalaki ay ang pagtaksilan siya. Nakilala niya ito bilang isang matinong lalaki, hindi marunong matukso sa ibang babae. Tapat kung magmahal, but she was so wrong. Maling-mali siya ng pagkakakilala sa lalaki. Your lips taste so good on my lips, Aldover. Ang sarap mo. Aldover grinned wickedly as the babe brushed his lips. The woman was like a wildcat, hungry for a man's kiss. Sinapo niya ang pangupo ng babae na nagkandong sa kanya. Humalingking ang babae dahil sa kakaibang pakiramdam. Sige pa, Aldover. Maganda ang hubog ng pangupo nito. Nanggigigil na pinalo niya ito. Ah! Malanding umungol ito at kinagat ang ibabang labi. Nangaakit. Ang sarap mong pumalo, Alver. Masarap ka rin sigurong bumayo. Kumislap sa kapilyohan ng mga mata ni Aldover. I think so.
Natatakot lang ako para sa'yo. Ay bakit naman, Aldover? Baka hindi ka na makalakad kapag nagtrabaho na ako. Kinilig na humagikik ang babae. Malanding pinalo nitong maskuladong dibdib niya. Ikaw talaga, Pogi? Gaano ba kalaki ang baril mo? Madami bang magpapatok yan? Baka hindi mo sakatin. Dinala niya ang kamay nito sa tapat ng sandata niya. Kusang gumalaw ang kamay ng babae upang sapuhin ang umbok na iyon. Hindi mo masusukat yan kung sasapuhin mo. Pull it out. Malakas na napasingap ang babae. Oh my gosh, ang laki nga. Nakita ni Aldover ang paglanok nito habang nakapako ang mga mata sa matigas sa kaibigan niya. Kahit madilim sa bahaging kinaroroonan nila, nakikita pa rin ito iyon dahil sa malilikot na ilaw na tumatama sa kanilang katawan. What can you say, honey? Ang laki nga. Komento nito. Sigurado ka bang buhay pa ang mga babaeng nadala mo sa kama? Why did you ask? Ang laki kasi In fairness, mukhang masarap tikman. Napangisa si Aldover. Muli niyang ipinasok sa pagkakalimlim ang kaibigan niya at sinarang zipper. Nagtaka ang babaeng nakakandong sa kanya. There was a hint of disappointment on her face. Ay bakit mo pinasok? Ilabas mo ulit. Later, honey. Hinilikan ulit niya ito. Mapasok na tumugan ng babae sa mainit na halik niya. Nalasahan niyang alak sa labi nito. The woman was just 18 years old. Subalit kung tumugon ito sa pagnanasa, tila alam na nito ang lahat ng kamunduhan. Hindi lang ang babaeng ito ang tayong babae sa bar na yun ang ekspertong nakikipaglandian sa lalaking tulad ni Aldover na nandoroon. May mga kasamaan din itong nararoon ng mga mukha pang bata pero eksperto nakikipaglaplapan sa mga customer doon. Mas lalong tumama ang kutob ni Aldover. He did not came there to have real fun. Pumunta siya doon para sa isang trabaho. Iminulat niya ang mata at hinagip ng tingin ng partner niya sa misyon na iyon. Nakita niya si Damian. Nagkasalubong ang tingin niya. Sinenesan siya nito. Mga ilang sandali nagkagulo na sa night bar na kinaroroonan nila. Inaresto nila ang mga babaeng nagbebenta ng katawan sa bar na iyon. May nakapag-tip sa kanilang team na may mga minor de edad ang pumupunta doon at nag-aalok ng laman kapalit ng malaking halaga ng pera. Iyon ang dahilan kung bakit napansin niya na parang ang babata pa ng mukha ng mga pumapasok doon. Hindi lamang katawan ang binibenta ng ibang babae, nagbibenta rin ng droga sa mga lalaki na aakit ng mga ito. Bitawan niyo ako, ano ba? Hindi nga ako pokpok. Makipagtalik ka sa boyfriend ko, hindi ko magawa Magbenta pa ba ng katawan? Nakikipag-usap si Aldover kay Damian tungkol sa success ng operasyon nila na makuha ng isang babaeng nagwawalang lasing ang atensyon niya. Nalingon sila ni Damian sa babae na pinupusasan ng kanyang mga tauhan. Naningkit ang mga mata niya ng makilalang babae. Penelope? Sino bang amo yung mga hinayupa kayo? Pag ganyang heartbroken ako, makakapatay ako kaya tigil-tigilan niyo ako. Automatic kung gumuhit ang ngiti sa labi ni Aldover habang nakamasid kay Penelope na pilit kumakawala sa mga tauhan niya. Kilala mo? Tanong ni Damian. Murphy, ang partner niya sa trabaho na half-Irish. Like him, Damian also has a pair of piercing blue eyes. Tuwing nakakasama niya ito sa mga event na pagkakamalan sila magkapatid. Ang kanilang asul na mga mata ang pinagbabasihan ng ibang tao na magkapatid sila. Nakangating bumaling siya kay Damian. Oo, kapitbahay ko yan. Prosti? No, of course not. Matino at matalinong babae yan. Kahit ubo ng pagiging manhid. Sa isip na lamang niya tinuloy ang gustong sabihin. Nagtaka pa si Damian kung narinig ang sasabihin niya. Bakit nandito? Makahulugang umiti siya rito. I think I know the reason. Nagpaalam siya sa lalaki tumakbang papunta kay Penelope na nagwawala sa pagkakahawak dito ng mga tauhan niya. Mga hayop kayo. Kapag may nangyaring hindi maganda sa akin, mayayari kayo. Babangon ako tudurungin ko kayo kasama ng ex-co at ng kaibigan ko. Leche? Hindi alam ng mga tauhan niya kung matatawa ba o hindi. Kahit siya'y nagpipigil na mapahagalpak ng tawa. Lumapit siya sa mga ito. Sinanyasan ni Aldover ang mga tauhan at tinanguan. Kilala ko yan. Hindi siya isa sa mga babaeng yon. Ang sinabi niya ang naging senyales upang bitawan ng mga ito sa Penelope. Kahit may kadiliman sa bahaging iyon ng bar, nakikita niya at nahuhulaan ang pamumula ng mukha ng dalaga. Alam na alam ni Aldover kapag nagagalit ito o naiinis, namumula ang magkabilang pisngi nito. Hindi na siya bago na alam ni Aldover na kapag nagagalit ito o naiinis, namumula ang magkabilang pisngi nito. Hindi na siya bago doon. He grew up with her. Hindi man sila close pero walang araw na hindi niya ito nakikita. Penelope, he called her. Bumaling ito sa kanya, tumutok ang mga mata sa mukha niya. He could feel the anger in his eyes. May pinagdadaanan ito. Alam niya ang bagay na iyon. Naningkit ang matang tinurusan nito. Teka, kilala kita. You really know me. Basa sa tono ng boses si Penelope, lasing na ito. Napailing siya. Hindi niya alam kung maaawa o hindi. Mas pinili lang niyang iwasan ng wag maawa dito. She did not deserve to be cheated on. Oo nga,
Saan nga ba tayo nakita? I am your neighbor, remember? Mukhang wala na yata isa sa wisyo. Naamoy niyang alak sa bibig nito at masasabi niyang kanina pa itong nagpapakalasing. Muli siyang napailing. You're drunk. I think you should go home now, Penelope. Hindi maganda sa isang babaeng naglalasing na mag-isa at pupunta sa mga ganitong lugar na walang kasama. Inilalapit mo ang sarili mo sa panganib. Oh, please. Wala na akong pake kung mapahamak pa ako. Magaling pang mamatay na lang ako. Ha? Ayaw mo makulong pero gusto mo mamatay? Aha. Sa tingin ko, kailangan mo na talagang umuwi. Hinawakan niya ito sa braso. Pumalag ito. Leche ka? Wag na wag mo akong dadalhin sa presinto. Wag kang mag-alala. Hindi kita dadalhin doon. Iuuwi na kita sa bahay mo. Dahil mas malaki siya, hindi na ito nakapalag pa. Siguro naliliyo ng dalaga. Pasuray-suray na ito habang naglalakad. Kinailangan pa niyang hawakan ito na mahigpit. Nang hindi na makatiis si Aldover, binuhat na niya ito sa kanyang balikat. Lasing na lasing nga ang babae. Ilan bang bote ng alak ang nilaklak nito? May plano ba itong magpakamatay? Mabuti na lamang at nandoon siya. Ayaw niyang isipin na maaaring mangyari dito kung wala siya roon. Ang mundo puno ng mga taong mapagsamantala sa mga mahihina. Wala itong kasama na naglalasing. Malaking tsansa na may isang lalaking lumapit dito at samantalin ng pagkakalunod dito sa alak. Napailing si Aldover. Binalaan na naman niya ito. Sinabi niya ito tungkol sa nobyo nito. Subalit nagbingi-bingan ito at pinalagpas at tenga ang sinabi niya. Maybe she really loved that bastard. She is willing to be an idiot for that man. Love is really blind. Minsan hindi na nakikita ng mga pagkukulang ng taong minamahal mo. Ipinasok ng dalaga sa kotse na nakaparada. Hindi na siya nakapagpaalam na maayos sa mga kasamahan niya. Ite-text na lang niya mga ito pagdating sa bahay. Sa ngayon, ang responsibilidad niya na lang ay uwi ang dalaga sa bahay nito. Sumakay na rin siya sa kotse niya at pinasibad iyon. Mahinang umungol si Penelope. James! Napasimangot si Aldover. Kahit tawagin mong pangalan ng nobyo mong manloloko, hindi na yun babalik sa'yo. Wala kayong forever. James ko? Hindi nga yun babalik. Para lang yung cellphone. Pag nanakaw sa'yo sa baklaran, hindi na bumabalik. James, ako na lang ulit. Ako na lang ulit ang mahalin mo. Marahas na bumuga ng hangin si Aldover. Kulit mo naman kasi, Penelope. Di na nga yun babalik at gamitan mo pa ng Bea Alonzo acting lines. Sabi niya. Alam niyang di nito maririnig o kaya maalala mga sasabihin niya, kaya lakas loob na niyang sinasabi ang mga iyon. Ayaw niyang maawa sa dalaga. It was also her fault. Nagtanga-tanga nito sa nobyo nito kahit ang daming senyales na nagsasabi dito na may kalokong ginagawa ang kasintahan. Napangwi siya na magsimulang umiyak ang lasing. Parang humakbling ang sipura niya sa bawat pag-iyak nito. Tumatago sa dibdib niya ang iyak nito na kalaunan ay naging hagulhol. It was a cry of misery. Ang paghihirap na sa dibdib nito ay nararamdaman niya. Napatiimbagang si Aldover. He hate to see a woman crying like that. It made his chest hurt. Bakit? Ano bang ginawa ko para maging ganito kasakit ang paghiwalay namin? Why did they do this to me? Humagulhol ito ng iyak. Why did they hurt me like this? Sana pinatay na lang nila ako. Maybe things happen for a reason, he said. In the first place, it's your fault, Penelope. Oo, kasalanan mo yun dahil nagmahal ka sa isang lalaki na lululokohin ka lang. Kasalanan mong nagmahal ka ng sobra-sobra dahilan para hindi ka magtira ng pagmamahal mo sa sarili mo. Kasalanan mo rin nagtiwala ka ng sobra sa kanya. Dahil sa tiwalang yan, di mo na tinignan pa yung mga bagay at senyales na masasaktan ka rin balang araw. Mali bang magtiwala? Hindi ko sinasabi na mali ang magtiwala. Mali lang ang taong napagkatiwalaan mo. O sabihin na natin, labis mong binigay ang tiwala mo para sa isang tao na hindi mo naalalang bigyan ng tiwala yung ibang tao na maaaring may pagmamahal din sa'yo. Sa gilid ng mata niya, yamugyong umbalikat ang dalaga at muling umiyak. He wanted to stop her from crying, subalit hindi niya ito mapipigilan. Unang-una, basag na basag ang puso nito. Pangalawa, lasing ito at natural lamang lambas ang lahat ng sakit na nararamdaman nito sa pagitan ng pag-iyak. Damn! He hates seeing her cry because of that bastard. Itinigil niya ang kotse sa harap ng bahay niya. Look, Penelope. Bumaling siya sa dalaga. Hinawakan ng magkabilang balikat ito at iniharap sa kanya. Alam kong maaaring makalimutan mo rin tong sasabihin ko bukas, but I think you should move on. Hindi makakatulong sa iyo kung patuloy mong pahirapan ang sarili mo sa pag-iisip sa lalaking sinaktan ka lang sa bandang huli. You don't deserve to be cheated on. Your tears don't deserve that man. Kalimutan mo na lamang siya. I can't! Umiiyak na sigaw ng dalaga. What did you say? I can't. I love him. Babawiin ko siya. Napailing si Aldover. You are impossible, Penelope. Pinagtaksilan na ito at lahat ng boyfriend nito. Ngunit mahal pa nito at tinamaan ng lintik at balak pang bawiin? God damn it! She must be really crazy for that man. Napatiimbagang si Aldover. No, you are going to forget that man. Inilipat niya ang mukha dito.
And you are gonna be mine, Penelope? Then his lips met hers in a hot, wet kiss. Wala na siguro sa Penelope sa kanyang sarili. The man was kissing her right now. Inaangkin itong labi niya sa paraan na walang ibang lalaki na kagawa niyon. Ang mainit at basang labi nito ay mapasok na gumagalaw sa labi nito. Mas lalo siyang naliliyo sa halik na pinapalasap nito sa kanya. At napakasarap humalik ng lalaking ito. She was experiencing a different kind of kiss. Wala siyang mapagkumpara ng halik na iyon. Kahit kay James na isang taksil. She groaned. Her lips was being ravished by this man. Ang sarap. Ang sarap-sarap. She must be out of her mind. Imbes na itulak niyang lalaki palayo sa kanya, nagawa pa niyang ikawit ang braso sa leg nito at tugunin ang mainit na halik nito. Tila sila gasolinang nagdilingas sa kaunting apoy. God! His lips taste minty and utterly male. Parang kidat na tumatama sa kanyang mga ugat ang init na walang katulad. Hinila siya ng lalaki pa upo sa kandungan nito. Ang mga hita niya nasa magkabilang balakang nito. Wala siyang pakialam kung sinong lalaking hinahalikan niya. Marami rin siyang alak na nainom. Matindi na talaga ang tama niya, but she could not blame herself. Labis siyang nasaktan sa ginawa ng dalawang taong mahalaga sa buhay niya. At ang unang pumasok sa isip ni Penelope, lunurin ang sarili sa alak. Nang umalis siya sa apartment ni Presi, nagtungo agad siya sa isang bar na hindi naman niya alam. Basta kung saan may alak, doon nga siya pupunta. Hindi niya namalayan kung nakailang oras siya nagpakalasing sa lugar. Ibinuhos niya ang sama ng loob sa pag-inom, pagpapakalunod sa sakit na nararamdaman. Subalit na abala siya na magsimulang magkagulo sa bar na pinuntahan niya. At may mga lalaki humawak sa kanyang braso at dinadakip siya. Muling bumalik ang isip niya sa kasalukuyang nangyayari nang maramdaman niya ang mariing paghawak ng kamay ng lalaki sa kanyang pangupo at idikit na mas mariin sa mainit na katawan nito. She let out a long moan nang maramdamang ang isang matigas na bagay. Oh God! It was big. She could tell by the feel of it. Napakagat labi siya at kinuskos ang pangupo sa matigas na bagay na iyon. Masindi ang pangangailangang nananalitay sa mga ugat ni Penelope ng sandaling iyon. Tumutugon ang katawan niya sa init ng katawan ng lalaki. She need him. You are a naughty girl, honey. Hayaan mo na akong gumawa ng mga bagay-bagay. He whispered in her ears, his hot breath touching her neck. Natagpuan niya ang sariling tumatangol lang sa binata. Binuksan nito ang pinto ng kotse at buhat-buhat ay nilabas siya. Isinarado nito ang pinto at binuhat siya hanggang sa makapasok sa loob ng bahay nito. Pagkapasok pa lang nila doon, lumapat na agad ang labi nito sa kanya, kasabay ng pagpunit ito sa suot niyang iyon. Sa kanya na nakakaliyong pakiramdam. Umalpas ang ulo ni Penelope sa mga labi nito. Dumadaloy ang dugo niya sa kanyang ulo. Dumapo ang malamig na hangin sa kanyang balat at doon na pagtanto na wala na sa kanyang katawan ang blusa niya. Nasa ibaba na iyon ang painan niya, kasama na nagkalat na butones. Oh God! Ano bang klaseng nilalang ang humahalik sa kanya ngayon? Hindi ba ito marunong magdahan-dahan at pinunit pa ang blusa niya? She felt his hunger as he ravished her mouth. Humigpit ang hawak nito sa kanya. Naramdaman niyang lalong pagdiin ng katawan nito sa kanya. Ang pagrahas ng halik nito sa labi niya at pagbaon ng kuko nito sa buhok niya. Tila ayaw siyang pakawalan. Pinantayan ni Penelope ang pananabik na pinapadaman nito sa kanya. Ikinawit niya ang braso sa batok nito. Hinilang binata upang dumiin ang labi nito. Nakakalasing ang lasa ng labi nito. Nakakabaliw. Narinig niyang nagsalita ang lalaki sa pagitan ng paghalik sa kanya. Oh honey, your lips taste so sweet. I could kiss you forever. Kanina pang napapansin ni Penelope na pamilyar ang boses ng lalaki. Nagpakilala na ito sa kanya kanina bilang kapitbahay nito, but still she could not remember him. May ganito ba siyang kagwapo at kasarap humalik na kapitbahay? Wala naman. Wala. Maliban sa lalaking labis niyang kiniinisan. Hindi naman gwapo yun eh. Malakas na ang appeal. She told herself. Pero mukha ring masarap ang isang yun. Katawan pa lang, yummy na. Lihim siyang napahagikik sa kapilyahan. Lasing na siya at hindi niya napigilan ang pagdaloy ng mga pilya na isipin sa utak niya. Wala na makakapigil sa kanya na maging sobrang pilya. Sobrang pagnanasa ng nararamdaman ng katawan ni Penelope at wala na makakapigil pa sa kanya. I really like you, honey. I really, really do, the man said. Ang kinin mo ko. Natigilan si Aldover saglit at napangisi. Kahit hindi mo sabihin, honey, gagawin ko. Hindi siya komportabling ang kaninang dalaga sa couch. He wanted to be special for them. Dinala niya ito sa kwarto niya at tinipos ito sa kama. Naramdaman ni Penelope ang paglapad ng likod niya sa kutson. Kahit nakapikit si Penelope, nararamdaman niya ang init ng titig nito sa kanya. Naliliyo na talaga siya sa iba't ibang emosyong nararamdaman niya. Damang-dama na niyang epekto ng alak sa katawan niya. Gusto na niyang ipahinga ang utak at tumulog. But something inside her that's keeping her awake. Sapat na ang nag-aapoy na pagnanasa upang magising ang kamalayan niya. Lalo pang nagliliyab na init na matipunong katawan na nakapatong sa kanya.
Napaungol si Penelope nang maramdaman niya ang kahandaan ng lalaking dumantay sa pagitan niya. Napadaing si Penelope na magsimula ng lalaki. "Oh, I'm sorry. You did not tell me you were a virgin." She bit her lips to stipple a whimper. She was trying to relax her body and embrace the pain. Hindi na siya ngayon isang birhen. She was now a complete woman. Iminulat niya ang mga mata at sinalubong niya ang pamilyar na mga asul na mata. By the look in his face, lumarawan ng guilt sa mukha nito. And she knew why. "Don't be. It's okay. Masakit pa ba?" "Konti na lang. Just do it." Tumango ito at pagkatapos ay siniil siya ng halik. Unti-unti na itong gumalaw, banayad at nag-iingat. Umalingaw ang sigaw niya sa buong silid nang marating nilang kasukdulan. Ang sunod niyang naramdaman ay ang panginginig na matipunong katawan ng lalaki sa ibabaw niya. Nangangatalang hininga na ibinaon itong bukas sa leg niya habang pinupuna ang resulta ng pagtatalik nila sa kaloob-looban niya. With that, she closed her eyes. Subalit bago siya makatulog, lumitaw sa kanyang isip ang pares ng kulay asul ng mga mata na puno ng intensidad. Tila gustong magsisi ni Penelope sa ginawa niyang pagpapakalasing kagabi. Hindi dahil sa nararamdaman niyang sakit sa ulo, mas may higit pa doon. Gumalaw ang lalaki sa tabi niya. Nakatalikod to sa kanya habang siya'y nakaupo, yakap ang sarili. She bit her bottom lip. My God! What have she done last night? Bakit siya umabot sa ganito? She did not wish to commit a one-night stand with some stranger. The only thing she just wished is to forget James and Pressy. Ang nakitang malaswang eksena sa pagitan ng dalawa at ang tila bombang revelasyon ni Pressy na buntis ito. Yun ang hiniling niya na makalimutan. But what happened last night? Ipinilig niyang ulot pilit na inaalala ang nangyari kagabi. Nagpapakalunod lang naman siya sa mga alak at ang bawat natabi sa kanya ay itinataboy niya. At mga ilang saglit may mga pulis na dumadakip sa kanya. Nagpumilit pa nga siyang kumawala, tinulungan siya ng isang lalaki. Wait, that man is familiar last night. Kahit tasing siya, tumatak pa sa isipan niyang sinabi ng lalaki. Nagpakilala pa itong kapitbahay niya. Namimilog ang mga matang dumapon tingin ni Penelope sa matipunong likod ng lalaki. Darn! She better stop giving compliments about this man. Unti-unti gumalaw ang lalaki. And when she saw finally the man's face, oh damn! Munti ka na siyang mapatalon mula sa kama. Oh no! This can't be happening! Nasapo niya ang bibig sa pagpipigil na mapatili. Hindi niya tinitigan ang mukha ng lalaking katabi niya sa kama. Gusto niyang tumingala sa langit at isigaw ang katagang, "Bakit sa pa, Lord?" Kung totoo nga mapaglaro ang tadhana, gusto niyang isiping pinaglalaroan nga siya ngayon. Sa lahat ng lalaki makaka-one night stand niya, si Aldover pa. Si Aldover na labas ang kinaiinisan. Oh God damn it! Kung alam lang niya na higit pa sa sakit ng ulong mararanasan niya sa pagpapakalunod kahapon sa alak, mas pinili na lamang na sana magkulong sa bahay niya. Muling gumalaw si Aldover. This time he opened his eyes slowly. Sinalubong niya ang kulay asul na mata ng mga lalaki at halos matulo na si Penelope sa klase ng titig na ibinibigay nito sa kanya. Good morning, honey. Bati nito at bumangon. Nag-init ang mukha ni Penelope nang lumapat ang labi nito sa isang pisngi niya at halikan siya. Para siyang natulos sa kinaupuan, hindi niya magawang makakibo. Her mind was telling her to move and stay away from him. Subalit may isang bahagi din ng isip niyang natutukso. Nasasarapan sa halik na ibinigay nito sa kanya at parang gusto pang magpahalik ng matagal. Napasingap si Penelope nang isiksik nito ang mukha sa leg nito at bumulong. Still sore, honey? He asked tenderly. Masuyong hinalikan siya ng lalaki sa hubad na balikat niya. Sa paraan nito ng paghalik sa kanya ay parang tunay na nobya siya nito at totoong nag-aalala sa nararamdaman niya ngayon dahil sa nangyari kagabi. Napalinok ang dalaga. I'm okay, tugon niya. Ngunit nararamdaman niya ang hapde sa pagitan ng mga hita niya. Sigurado si Penelope hindi siya komportableng makakalakad mamaya. Ngayon pa lang nakikita na niyang sariling paika-ika habang naglalakad sa tabi ng daan. O kaya baka kailanganin pa niya ng wheelchair. Napangiwi si Penelope. Hindi niya kailanman inisip ang pagkabirhin niya ay maangkin na ng laking mula pa noon ay kinaiinisan na niya. She never see that coming. Napatiimbagang sa Penelope. Parang isang clip sa pelikulang nag-play sa isip niya ang mga nangyari kagabi. Mula sa nakita niyang pagtataksil sa nobyo at kaibigan niya hanggang sa pagpunta niya sa isang bar kung saan nagpakalunod siya sa pag-inom ng alak at ang pagsama niya kay Aldover. Malinaw sa isip niya ang nangyari sa pagitan nila ng lalaki. She wanted to shout a loud curse. But she can't. Walang murang umalpa sa dibdib niya. Tila naramdaman ni Aldover ang tensyon sa katawan niya. Hey, what's wrong? Inangat niyang mukha sa lalaki. Everything. Lahat na nangyari sa atin kagabi ay mali. Nagsalubong ang kailin nito at napatiimbagang. What are you saying? Don't you understand? I was not thinking last night, Aldover. Hindi ko alam kung anong ginagawa ko kagabi. I was drunk.
Yes, you are. Lasing na lasing ka kagabi, but that doesn't mean wala ka nang alam sa nangyari sa paligid mo, Penelope. Nalasing din ako, but I'm still aware of what's happening around me. Huwag mong sabihin sa akin hindi mo alam kung ano nangyari sa atin kagabi. Malinaw sa alaala ko naging pagtugon ng katawan mo sa mga halik ko. Okay, let's just say na wala akong kontrol sa sarili ko kagabi. Nangyaring hindi dapat mangyari dahil nawalan ako ng kontrol sa katawan ko. If I was thinking clearly last night, hindi mangyayari yon dahil hindi naman ikaw ang mahal ko. Dumilim ang mukha ng lalaki. Napasingap si Penelope at dala gusto niya maglaho na parang bula. His jaw was clenched and his blue eyes looked so murderous. Ngayon lamang niya nakitang ganoon kung tumingin ang lalaki. Ganoon pala ang mga mata nito kapag galit ito. Tila matingkad na bughaw na apoy ang mga iyon. Sinubukan niyang dumistansya ngunit mabilis na hinawakan nito ang braso niya at hinila palapit sa hubad at matipunong katawan nito. Napayakap siya sa lalaki. Ang kamay nito'y pumulupot sa bewang niya at kinukulong siya sa bisig nito. Kumot lamang ang tayong tumatakip sa kanilang katawan at nang mahila iyon pababay parang gusto niyang takpan ng mukha sa kahihiyan. Inabot ni Penelope ang kumot subalit mabilis na naagaw ni Aldover iyon at inihagis sa ibaba ng kama. Aldover! Sumilay ang mayabang ng ngiti sa labi nito. What? May angal ka? Bumaba ang mata nito sa dibdib niya at tumigil doon. Nagkaroon sa Penelope ng ideya ko ng feeling na matitigan ni Superman sa dibdib. Stop it! Namumula magkabilang pisngi ni Penelope at nakakasigurado siya na kung haharap siya sa salamin, makikita niyang epekto ni Aldover sa kanya. Damnation! Hindi niya alam na dadating siya sa puntong iyon. Makikita ng lalaking pinakakinaiinisan niya ang halos lahat ng parte ng katawan niya. At ang malala pa, hindi lamang nito nakita ang pribadong parte niya. Natikman pa siya nito. You can't stop me, Penelope, honey. Inabot ng kamay nito ang dibdib niya at sinapo iyon sa palad niya. Pinigil ni Penelope yung mapaungon na magsimula itong paglaruan ito. Upang pagtakpan ang sarap na nararamdaman niya, itinago niya iyon sa pamamagitan ng matalim na sulyap kay Aldover. Stop it! Madaing wika niya. A sensual smile curled on his lips. Bakit hindi? Akin ka na ngayon. Halos lumuwa ang mata ni Penelope sa sinabi ni Aldover. Anong sinabi mo? I'm yours? Nakakainsultong tumawa ang dalaga. Ipapaalala ko lang sa'yo. Isang gabi lang na magitan sa atin. Walang ibang ibig sabihin yon. May nangyari sa atin, yes, pero hanggang doon lang yon. Oh, really? Naningkit ang mata ng lalaki sa galit. Yan bang dahilan kaya pati tilapia may pinakain mo sa akin? Biglang pinamurahan ng pisngi si Penelope. Bastos? At ngayon sinasabihan mo ako ng bastos. Those sensual lips mocked her. Suktulan ng inis sa dibdib ni Penelope. Tinulak niya ito para makawala sa yakap nito. But Aldover is a strong man. Salip na makaalis siya sa yakap nito, napasubsob pa siya sa maskuladong dibdib nito na ilang taon yatang hinulman ng apoy at init para maging ganoon katigas. Marain siyang napapikit nang maramdaman niya ang paggapang ng kamay nito pababa sa pagitan ng hita niya. Oh God! Gusto niyang pagsabihan ng parte na iyon na huwag tumugon sa paghaplos ng pare nito. Ayaw niyang matukso sa lalaking ito. Hinagip niya ang kamay ni Aldover. Don't touch me! And why not, honey? Hindi kita type. Nang-uuyam ng tumawang binata. Lagi mo nalang sinasabi yan. Nagsalubong ang kilay ng dalaga. Parang gusto niyang samparin ng mayabang ng isa sa labi nito. Anong gusto mong sabihin? Itinatanggi mo na hindi mo ako type pero halos tawagin mo na lang ng santo sa ginagawa ko sa iyo kagabi. Answer me, Penelope. May itinatago ko bang pagnanasa para sa akin? Naglalaro ang kapilyuhan sa kulay asul na mata ni Aldover. Pakiwari niya ay may biglang bumara sa lalamunan niya. Naparanok si Penelope. Hindi makasagot. Damn him! Hiling lang ni Penelope ay maging abo na siya para hindi niya naranasan ang panunoksong iyon. Kung kaya lang niya na mag-teleport, siguro nasa loob na siya ng banyo na sa kwarto at nagbababad sa malamig na tubig. Answer me, honey. May pagnanasa ka talaga sa akin, no? Nanginginig ang boses na nagsalita si Penelope. Wala akong dapat na aminin sa iyo, Aldover. Si James ang mahal ko. Nakita niya ang paglaho ng kapilyuhan sa ngiti at mata ni Aldover sa linyang binitawan niya. Daig pa nitong binuhusan ng malamig na tubig sa mukha. Sa isang iglap, nakawala na siya sa bisig nito. Pinigilan niya ang sariling tumingin sa lalaki. Kung pwede lang, kalimutan nilang natin ang nangyari kagabi. Isa lamang iyong tawag ng laman, Aldover. Wala nang iba pang kahulugan iyon. Tiimbag ang natumango ito. Iniabot ang mga saplot niya sa katawan na kinuha pa nito sa sala. Nanlaki pa ang mata ni Penelope na makitang punit ang blusa niya at tanggal ang mga botones niyon. Kahit ang hanggang tuhod na skirt niya ay may punit din. Ngayon din ang Victoria's Secret na panty at bra niya. Huwag kang mag-alala. I will pay all the damages. Malamig na saad nito. Pagkatapos ay walang saplot sa katawan na nagtungo sa banyo. Narinig niya ang paglagaslas ng tubig. Nagsimula na siya magdamit. Katapat lamang naman itong bahay niya kaya saglit lang siya magtitiis sa punit na damit niya.
Nang matapos si Penelope, mabilis na umalis na siya sa bahay nito. Sa hindi malamang dahilan, naramdaman niya ang pamilyar na pagbigat ng dibdib niya. Dahil sa nangyari kay na Penelope at Aldover, maging daan kaya iyon para mahulog ang dalaga sa binata? Paano na kaya haharapin ni Penelope ang bukas ngayong dalawang malapit sa puso niya ang nanloko sa kanya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.